Iba, sumeldo na. Sumeldo na. Ade, wala pa. 15 bukas eh. 14. Iba pag 14 na sabi, no? Mga kapatid, ito pa rin po ang pinakaswabing 2 oras sa ere. Ito po ang Chillax Radio. Ako po si Lord De Vera, kasama si DJJ at si Direct Jim. Yan. Tagay ba rin? Mga kapatid, welcome po sa pinakamalamig, pinakaswabe, pinakabanayad na 2 oras sa ere. Ito po ang Chillax Radio. Live na live po kami dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live na live. Ang nadidinig din yung mga tunog ng mga makina, parang yan, ay kasama po sa special effects ng ating programa. Papakilala po ang inyong lingkod, Lord De Vera po. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. Kasama po natin si DJJ at si Direct Jim. Pinabati ko na makain. Bawal po kumain dito sa Radyo 5 booth. Pero Sabado naman ng gabi, wala tayong dapat problemahin kundi ang Mag-relax. Yan, chillax. Dahil Sabado, karapatan mong magtanga-tangaan, karapatan mong magpalaki ng kung ano man ang pwedeng lumaki sa iyong katawan. Pwedeng umanga. Karapatan mo inumin ang kahit anong gusto mong inumin. Isa lang ang kondisyon. Ilagay lang sa ulo. Ganon, tol. Ilagay lang sa pantog. Yan, At huwag sa iihi mo yan. Yan, mga kapatid. Special po ang ating programa ngayong gabi dahil lahat ng episode naman siya ay special. Pero sa gabing ito, may kasama tayong dalawa nating kaibigan. Isa medyo matagal-tagal lang, isa bagong-bago. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Ito na. Yung isa, fresh from Cavite. Cavite. Kidnapper ng kaibigan yan. Ano? Kidnapper ng pan. Oo. Mga kapatid, si Iwa Wilwayko ang ating iniidolong mobilista at manunulat at web designer at kung ano-anong racket pa. Magandang gabi sa iyo, Iwa. Magandang gabi sa lahat. Iyan. Naging guest natin si Iwa nung nakaraan dahil sa paglulabas ng kanyang Rekta. Libro na Rekta. Kumusta ang tumigil na, no? Okay na. Tumigil ka na, Hindi, kasi ang maganda rin sa marketing ng Rekta, ito yung unang-unang libro na mabibili mo ng Rekta. Rekta. Doon sa sumulat, di ba? Hindi dadaan sa National Bookstore. kaping kapitalista. Sorry. Na nagbebenta ng mga aklat, di ba? Yan, mga na naglilibag. Dahil may drug test daw. May drug test. Kaya hindi niya dinaan doon. Mga kapatid, ang sunod po nating panauhin, papakilala sa inyo ay fresh. Fresh na fresh. Out of aeroplano. Amoy aeroplano. Amoy ano pa to? Amoy buhangin. Amoy disyerto. Amoy disyerto, mga kapatid. Palakpakan po natin si Ginoong. Hindi natin pwedeng bagatin ang tunay niyang pangalan kasi re-rapin siya sa disyerto. yan. Nakita buti na lang hindi mo po nakita yung kagandahang lalaki na tong tao to. Pero may napansin lang ako, inahit mo na ba yan? O talagang nung nandun ka, kailangan may patubo? Kinakailangan sa pag-uwi, malinis tayo kasi Pilipino eh. Pilipino. Requirement. Parang Manny Pacquiao lang ng ano. Tatago natin siya sa pangalang Gardo. Mga kapatid, palakpakan po natin si alias Gardo. Sariwa po mula sa karyaan ng Saudi Arabia. Magandang gabi sa iyo, Gardo. Magandang gabi sa inyo mga kaibigan ko. Alam mo, merong makulay na kwento, no? Itong si Gardo. Kung bakit siya narito ngayon gawin ito. Gardo, simulan natin, Gardo, ha? Ano yan, ha? Sa mga nakikinig, mga 3 nakikinig sa atin. 3 lang. Kung gusto nyong maging guest dito, ito lang ang paraan. Gardo, pakikwento naman paano ka napadpad dito. Ang totoo talaga, yung libangan
ko sa Saudi Arabia, yung manunood ng gaya ng sa YouTube ni Lord, Yan. yung Word of the Lord. Yan, no? At tapos yung page niya, at ay yung page ni Iwa Wilwaiko, yung Norman Wilwaiko. Ayan. At tapos yung si Lord de Vera himself. Paano mo nakilala si Norman Wilway? Oo nga. Ano to? Yan ang gusto ko kwento mo. Kasi nagpa-follow ako ni Lord de Vera sa Facebook niya. Tapos may libro din ako na The Best of This is a Crazy Planet. Yan. Nakita ko yung pangalan ni tunay na lalaki, si Norman Wilwaiko. Kaibigan pala sila. Tunay talaga na lalaki itong mga dalawang to. Nagkasubukan na itong dalawa ito kanina, no? So, Kaya? napasyal ako dito sa Manila kasi gusto ko rin ma-meet si Norman Wilwaiko. At may dala ka ng Sigarilyo. Sigarilyo. Pero walang problema kasi pang tunay na lalaki kasi yung mga ganun lang naman. Ang tunay na lalaki, nagbibigay ng sigarilyo at sapatos. Sa Kappa TNL. Pati NL. Teka muna. So, ang dami naman pwedeng panoorin sa YouTube ng mga Pinoy na programa, gaya ng Showtime. Hindi mo ba type yung mga tumatambling-tambling, mga bakla na nagmakanta, mga ganyan? Hindi kasi ang hilig ko talaga ang pagbabasa. Lalong-lalo na sa ang author talaga may mga laman talaga yung mga fiction siya pero may makukuha ka talagang maayos na ilagay na lang natin may significance yung pagkasulat niya, parang marireflect na din sa buhay ng isang tao. Mali yata. Teka muna, Gardo. Oo. Gusto ko malaman kung yung katulad ni Gardo, pambihira sa mga OFW natin, o marami kayong katulad mo. Pero hindi ko talaga yung tipong manood ng noontime show. Mga wawawi, lalong-lalo na yung wawawi. Wala na mawawi. Pero doon pa ako sa Pilipinas, yun ang naputan ko eh. Pero Tagal siya doon. Teka muna, paano ka ba napunta ng kaharian ng Saudi Arabia? So, ito talaga yung main reason kasi iba eh. May mga criteria tayo sa bansa natin kasi iba din. Teka muna, Gardo, hindi ka naman wanted sa inyo, no? Jobless ako, ang totoo, jobless ako for how many years. So, napag-isipan ko na mag-abroad na lang. So, wala ka pala pinag-iba kay Iwa, ano? Pwede ba natin sabihin kung saan lalawigan galing si Gardo? Pwede naman mahalaga yun. Si Gardo po, mga kapatid, ay tubong Iligan, Iligan City. Yan yung may mga Maria Cristina Falls. At Tinago Falls. Tinago Falls. Oo. Yan. At sa Iligan, standby ka lang. May trabaho pero pag ang project kasi doon halimbawa may construction doon, hindi siya straight na tuloy-tuloy talaga ang hindi trabaho. So, teka muna. 4 na taon ka na sa Saudi. Ano ba ang kung sa mga gihimok adto Saudi? So may mga na Kasi trabaho din dito. trabaho na ko sa field din ng construction working. So nakapag-ipon din ng konti, tapos may suporta sa pamilya, mama at saka papa. Sa 4 na taon mo sa Saudi, ngayon ka lang ba umuwi o nakauwi ka na dati?
Hindi, straight yun. Continuous yun. Ba, so first time mo umuwi in 4 years. Oo. Ay, palakpakan. Tayo yung nangyayari. Oo. Ikaw ang sumalubong sa kanya. Okay mo na. Tatanong ko sa'yo dyan. Oo. Ano ang masasabi mo na pinag-iba ng Pilipinas mula nung huli mo siya nakita 4 years ago? Parang nakita ko walang development talaga. Yo! Pero ang laking singil ng mga sidula, kung ano-anong mga police clearance na yan, mga FBI, iwan ko. Pero hindi mo makikita ang daan, wala pa rin nangyayari. May mga swimming pool pa rin sa ilagay na natin sa kanto ng mga lupak-lupak. Ano ba yan? Saudi walang lubak, ano? Sa Saudi kasi, Camel sa kanila. Ari niya, ari. Diba? Teka, Jan, nung pumunta ka ng Saudi, ano ba yung mga nasa isip mo? Ano yung mga parang mga expectations mo nun? Na parang, nako, ganito yung itsura ng Saudi siguro. Nung papunta ko ron, at nung pagdating mo doon, ano yung, nako, mali pala, may mga gano'n ka ba? Ano yung mga, pagdating mo doon, mga perceptions mo na tingin mo yung nagkamali ka? iba kasi sa reality ba, yung presensya mo talaga pag nandun ka na, iba yung expectation mo parang wala. May mga bagay na siguro ilagay na lang natin na kunti lang, pero hindi lahat naman yung nasa isip ko dati pa lang ako sa Pinas. Okay. Ang haba ng sinabi, wala kami naintindihan. Sample. Maraming tips doon. Akala mo ano meron sa Saudi? Akala Akala ko may mga babae doon na kagaya sa Pinas na magaganda, makikita mo talaga yung face na talagang walang takip-takip ba, kung ano-ano. Yun pala, iba pala, balot na balot ang mga babae doon. O tandaan natin konting paliwanag lang sa Saudi gym. Parang ang dami pumupunta ng Saudi, parang economic superpower ng Saudi Arabia. Pero hindi natin alam, sila ang isa sa mga pinakakonserbatibong Islamic countries sa Middle East, no? Tama? Pero sanay naman kasi si Gardo doon, dahil taga-iligan siya. Parang lumaki siya na nakaturong yung mga di ba? Tama ba yan? Totoo. Pero nakaturong, maganda pa rin, di ba? Pero yung naka-abaya talaga na Pero nagbibikini sila pag naligo sa Timuga. Ganun ba? Pagkatapos maligo, Balik ulit. tanggal ng bikini, balik ko dito sa close So, ano yung mga nung pumunta ka ng Saudi, sorry ikaw yung una namin nakilala nag-Saudi. At nagbabasa ng nakikinig na sago. Nag-Saudi na hindi namin kapitbahay na 50 o 60 years old na. Kasi yun ang batch ng mga pag sinabi mong Saudi noon. May batch, So, ano yung pagdating mo ng pinaka-nahirapan ka na aspekto ng pamumuhay sa Saudi? Paano ka nag-adjust din? Yun. Yung sahod, ang totoo talaga, akala namin mga workers na mga OFW, no? Na yung sahod, malaki siya, tapos makaipon at makapagkain ng sapat sa isang araw, pero kulang-kulang pala. Ganun. Magsasardines lang kami doon o scrambled egg. Talaga? Oo, ang totoo talaga yan. curry powder. May curry powder, pero sa mga Indiano yun. Iba naman yun. Bakit ganon? Bakit ganon ba tinitipid ang pagkain? O kayo ba nagtitipid sa sarili ninyo? Ganon ba yun? Hindi naman, pero sa totoo yung sahod sa Saudi Arabia, may differences siguro, pero konti lang sa Pilipinas. Yung Kaibahan nun, regular ang sahod mo doon. hindi naman anong ibig sabihin mo ng regular? Regular ibig sabihin tuloy-tuloy. Hindi parang dito, kung nandito ka kasi, hindi mo alam kung saan susunod na proyekto, 'di ba? Oo. Teka muna, ilan ba kayong Pinoy sa trabaho mo? Marami ba kayong Pinoy? Ang totoo, 14 kami. Ang konti lang noon. Akala ko mga 100 kayo. May
May mga maraming Pilipino, pero kami, 14 lang kami talaga. Yan, mga kapatid, sa mga kabubukas lang ng kanilang radyo, kausap po natin ngayon si Alias Gardo, isang bagong-bagong balikbayan mula po sa kaharian ng Saudi Arabia. Kanina lang talaga dumating. Talagang amoy amoy langis. Amoy langis, mga kapatid. Ito po ang Chillax Radio at bagong lahat, binabati po natin ang lahat po na nakatutok sa atin, ang tatlong nakikinig po. Dadagdagan ko ng isa, si Eloy sa Francia. Eloy sa Francia, 4 na po nakikinig sa programang ito, mga tol. Inabati po natin lahat na nakikinig sa atin sa Novaliches. Hello po sa inyo. Hindi po namin kayo namimiss, mga taga dyan. Sa mga taga-Tagaytay, teka muna, taga-Project 3. Kasi, matulog na kayo dyan, lalo na ikaw, Soro, ha? Ayan. At kumain ko minsan-minsan. Yan, Teka, babati ko yung isa pa pala, dalawa pala na dagdag ko, taga-Singapore. Taga-Singapore. Si Che, ang designer ng mga bagay-bagay dyan sa Singapore, si Che Martihan. Ay, Che, dami na, mga 5 na. Okay. Sa mga taga-Tagaytay, alam namin malamig pa rin dyan kumpara sa Maynila, pero tulog-tulog din pag may time. At kumain, masarap ang bulalo dyan. Okay, bababa tayo, Marsa Pues. Hello po sa lahat sa mga taga-Bacolod. At ito na, papunta tayo ng Cebu. Batiin mo mga taga-Cebu, bay. Sa mga taga-Cebu, ako mga higala dia, akong amigo sa Cebu. Ayaw-ayaw ko dia, ug sa Ilabina, sa Iligan City. Kamu dia, pag ayaw-ayaw mo, pag amping yun mo sa inyong lawas. Kanang mga nagsuyok ba? Kanang suyop-suyop, okay na. Pero kung malabian, di po mayo. Yan, ha? Yan. Mula Cebu, bababa pa tayo. Nadidinig tayo ba sa Cagayan de Oro? Bati mo mga taga Cagayan de Oro. Sa mga taga Cagayan de Oro, mga Bisaya po na sila diya. Mabuhay kayo dyan, ha? Nabilang ng Tagalog ka. Hanggang Jensen yan. Nadidinig tayo sa Jensen, tsaka sa Davao, bay. Ano mensahe mo sa mga taga dyan? Jensen, yung isda diya, piting lamian diya, mga labas kina diya. Fresh na fresh yan. Tuna, yung kapay Pacquiao na territory. Sa Davao naman, ganun din ba? Davao, Choy. Wala akong masabi dyan. Saludo ako ni Duterte. Maingat siguro yan. Hoy, ikaw ba dyan, nung nasa Iligan ka, ano-ano mga lugar sa Mindanao ang naabot mo na? Yan. Marawi na ba na Marawi? Oo, lapit. Malapit-lapit siya, pero hanggang dito kalan lang ako. Hello? Kasi may mga medyo critical din yung may mga patayan din doon. Pero huwag natin isipin yan. Ang opinion po ni John ay ganyan lang. Hindi po yung reflection. Ako nakarating na ako sa Marawi, ha? Napakagandang lugar niya. Parang wala sa Pilipinas. Oo. Ang street signs minsan nasa Arabic. Diba? At yung palengke nila, napakaganda. Hindi, alam mo, nasa Pilipinas ka daw. Dahil ang escort mo, tangke. Parang ang dami tabi sa campus, nag-aaral ako doon sa MSU. Okay. Lagi na may sundalo, lagi na may mga 6 by tawag na sa mga Nag-aaral ka ba doon? Oo. Doon ako Mindanao State University. MSU. Maganda yung campus niya, MSU, ha? Pwede ko ba i-plug dyan? Sige. Campus. Nagbago ka na? Tungkol sa State University. May bago kang? Ginagawa, campus. Ba, kita mo naman, no? Nobela ba to? Nobela? Ba? Tungkol sa bentahan sa loob ng campus, gano'n? Hindi, it's about academic life. Academic life. Para mga Marcelo Santos III ba yan? Oo. Pero sa kanya meron forever. Mga kapatid, ha? Ito pa rin po ang Chillax Radio. Baka naliligaw po kayo. Masaya po kami rito, mga kapatid. Sabado ng gabi. At, teka muna. Okay, tanong natin. Alias Gardo. Ano bang mga sounds niyo sa Saudi? Iba-iba din. May mga air supply, yung mga... Hindi nagbago lang. Wala sa lyrics kasi supply mo rin. Grabe. Muna na unang batch yung mga nagsawa. Isang table ang gamit niya. Nora pa rin, Nora. Pero ako naman, iba ko kasi yung generation ko, naabutan ko na yung mga
medyo bush, may mga oasis na eh. Sa radioactive, di ba? Oh. Mag-air supply tayo, DJ. Ito po ang Chillax Radio. Mga kapatid, nagbabalik pa rin po ang pinakabanayad, pinakamalambot na 2 oras sa ere. Ito po ang Chillax Radio. Live na live po dito sa Radyo 5. 92.3 News FM, mga tol. At binabati po natin ang lahat po ng mga naiikot sa trapiko ngayon at lalong-lalo na ang mga kasapi ng Radyo 5 Taxi Squad. Ha? Ay, alam niyo may balita? Ano? Ayun, bumaba na. Minus 10 pesos ang flag down rate ng taxi. Ganon? Kailan? Kailan pa? Mga 2 days ago. 2 days ago. Shit! Pero meron pa rin iba na Ganun pa rin. Issue pa rin yan. Maraming 30 na ba dapat? 30 na lang dapat ang flag down rate, ha? So, please cooperate. Nakakapag-adjust. Mga hindi pa nakapag-adjust, ha? Kasama pa rin po natin mga tol sa mga kabubukas lang po ng radyo, ang ating kaibigang nobelista at web designer na si Norman Iwa Wilway po mga tol, ha? At si alias Gardo, ang ating kaibigan mula po sa Saudi Arabia. May mga nagta-taxi ka ba sa Saudi, Gardo? Oo, mataas din ang singilan doon sa mga Pakistani. Bakit? Kasi 30 o 25. 25 reals yun. Magkano isang real? 1 real is converted in Philippine money, 11 pesos. Ang mahal, ano? So, Teka, baka naman yung pinagtatrabaho papunta sa syudad, mga Ilocos hanggang Maynila. hindi naman. Pero iba din sa para-paraan kasi yung mga ibang driver sa Saudi. May mga malalaking mga gustong singilan talaga na malaki. May pakuti-kunti lang. Walang metro? Wala, hindi na. Basta Hindi nagbe-metro sa Saudi ang mga taxi? hindi. Parang Uber, ano? Walang metro o May metro pero kinakontrata? kinukontrata para mapansya ka. Grabe, no? Alam ko, dito lang yun. Alam mo, sabi sa akin kanina ni John, papunta kami dito. Gardo. Tol, pag nag-taxi tayo, baka paikot-ikoti tayo. So sinabi ko sa kanya, kasi style yan sa doon, di ba? Oo. Sa Cebu, pero dito sa Mindanao, hindi sila pwedeng magagano namin. Wala traffic, eh. Traffic, eh. Hindi, tsaka alam ko yung daan, kung saan. Oo. Hindi mo pa nilokohin. So, Para dugay na sa Maynila, tunto pagyapon. Ayan mga tol, ha? Binabati rin namin ng mga malamang may nakikinig sa mga podcast natin sa Middle East. Hello sa inyo, ha? Gaya ng ating kaibigang Tolaero, si Hendrik Oliva. si Henry. Teka muna, ikaw ba, Gardo? Literal, nagtatrabaho ka ba sa desierto? Hindi. Ang totoo niyan, ang job description namin talaga doon, may mga iba-ibang, may sa civil, may sa plumber, may sa masonry. Pero ako, kabilang ako doon sa plumbing. So, tubero ka. Hindi sa kantero. Tubero. Nagalinis ng tubo. Laging malinis ang tubo. Okay, John, paano naman ang buhay pag-ibig mo sa Saudi? Gardo. Buhay pag-ibig mo sa Saudi, kamusta naman? Medyo malabo-labo. Mingaw. Mingaw kay medyo nata sa bansang mga forbidden nila na sabi nila kailangan mag-follow ka talaga sa kung ano ang Spinach dip. yung rules nila. Bawal bang ligaw? Kahit Pinay, kahit kapwa Pinay? Pwede siguro magsama. Di ba maraming nurse doon? Maraming nurse. Oo. Okay lang kung mag-usap-usap pero kailangan sa public. bawal mag-holding hands. Hindi, kailangan mag-asawa talaga kung mag-holding hands. Ito yung mga kasi may nagkwento sa akin, kamag-anak ko rin. In-approach daw siya na kapwa niya lalaki. Pero hindi bading. Alam mo yun, kung kamo, tubo yung ito, ang proposition sa kanya, tutubuhin siya. Parang alam ko yata yung kwento na yan. Oo. Inoferan siya ng medyo significant sums of money
Pero siyempre ayaw niya kasi Lalaki siya. masakit. Masakit yun. Ano to? Gaya nung ginawa doon sa baka, doon sa Cavite. Pupunta tayo dyan sa paksaryan mo yan. Wala bang nagano sa'yo, Gardo? Wala nag-propose? Na lalaki din. Yung gusto ko, Concerning for that matter, meron. Ang totoo, meron. Kasi hindi. Ano yan? Kalahi natin. Hindi. Ibang lahi. Ibang lahi. Parang, Lahi nila. kasi iba sila, parang tingin nila sa Pilipino, Japanese, malinis. Malinis. Oh, parang Chinese, maputi. Kasi mahal manligaw sa kanila, di ba? May dowry. Tama. Tama. Hindi, tsaka parang lumang kultura na sa kanila na dahil nga hindi mo pwede practicean yung babae, papraktisan mo yung lalaki. Nagbabalik pa rin po mga kapatid ng Sila Studio sa mga kabubuks lang po ng radyo. Kasama po natin ang kaibigan po nating si Norman Wilwaico, ang ating batikang novelista at mga kapatid, isa po sa mga editors ng website na Hymen, TNL Vlog. Medyo matagal-tagal ko na siyang hindi nadadalaw, Mr. Wilwaico. Ano ba mga latest post ninyo? Sino ba ang mga TNL ngayon? Ibig sabihin ng mga Pinoy. Dati, ang TNL yun, Kim Chiu, di ba? Yan. ay, alam mo kung sino pinaka-TNL ngayon? Sino? Yung anak ni Bina, yung babae. Si Nancy Binay. Talaga? Bakit? Hindi ka na-ice cream yung kanya si Bina. Sino si Nancy Bina? Tunay na lalaki talaga. Gardo, yung mga ganyan, yung tunay na lalaki na nakita mo ba yun habang nasa Saudi ka? Yung website na yan? Oo, tunay na laki. Iba si Norman Wilwaico. Yan. Yan talaga yung behind from that page, tunay na lalaki. Oo, ngayon, yung mga ganyan, Tingin mo ba pag sa Saudi, i-behind rin to si Norman? Ano, hindi ko na Pag pumunta to ng Saudi, i-behind rin yan. Ano na? Siguro hindi kasi wasak siya eh. Oo, sa pala Wasak siya eh. huwag ka behind. Okay, nung dumating ka dito, gago sa Pilipinas, ano yung pagkain na unang-unang mong hinanap? Ang totoo talaga, kumain ako ng yung sisig. Baboy yun. Baboy. Tol, kanina pa itong hanap ng baboy. Tol, gusto ko ng mga taba, gusto ko ng... Kasi ang tagal niyang walang baboy. Oo nga. Sa Saudi lalo, mahirap maghanap ng baboy, no? Oo, wala doon. Pero may kwan naman doon sa Bahrain, allowed siya. Layo. Layo Oo. naman. Pero kung sa Saudi, bawal talaga. Tsaka di alak. Alak, wala talaga doon. Ano mangyayari pag naulihan ako uminom ng alak? Wala, kulong ka. Kulong ka. Kung walang sasalo sa'yo, kung hindi ka tutulungan ng employer mo, wala ka talaga. Daw may sinasabi to yung ginagawa ng mga Pinoy doon para magkaalak. Ano yun? No, alcohol? Yeast, tsaka asukal. Sadiki, oo. Sadiki. Ano yun? Totoo yan. Ano, Paliwanag ba? parang tawag dito, bootleg. Yung Yung steam yun, diba? Yung steam niya, parang yung tulo niya, yun na yun. Nakakalasing. Nakakalasing. Yung fermentation kasi. Oo. Parang yung Yeast talaga. Yes, at saka sugar. pakukuluan mo, tapos Alam mo yung gym. May mga kwan kasi papresin. Sadiki yun eh. Moonshine. Yan yung moonshine. Gumagawa ba kayo nun? Ang totoo niyan, karamihan sa ating mga kababayan, magagaling gumawa. magaling sila. Binibenta, ninegosyo nila talaga. Oo, kasi mahuhuli naman sila. Bawal lang sa dike doon, di ba? Bawal talaga. Yung taste ng sadiki na yan, parang tanduay ice na wine. Totoo yan. Masarap ba? Masarap? Talaga. Or may mga hard liquor siya, pero may mga basta tanduay ice yung... Pero ano epekto pag uminom ka, madali ka malasing, nagwawala ka? Oo. Iba ang epekto. Makuan ka talaga, parang Mabuong ka, gano'n? yung Talaga? basta iba ang epekto ng sadiki. Gardo, kailan ka huling nalasing? Doon. Sa Saudi. Sa Saudi? Nalasing ako totoo talaga doon. Yung may mga
yung kasi uwian yung ibang yung kapatid natin na uwi na. So may magpapakain yung anong tawag yun sa Despedida sa Kastila, Despedida. So ang nangyari, lasing ako talaga. Basag ako talaga kung sa totoo. Ano ininom ninyo? Yan. Saan nyo nakuha yun? Yung may mga Pilipino talaga marunong na Magpuslit. Binuslit talaga no? Hindi nakatiis no? That alcohol beverage is originally from the Filipino. Tagalog? Mga yung sadiki. Sadiki rin. Matindi. Alam mo may chismis doon sa Munti daw. Yung tubig, lalagyan na ng isopropyl alcohol. I tried that shit. Nung nasa Cebu kami, Akala ko nakulong ka. hindi, boarding house, student, walang pera, so rubbing alcohol instead of, alak. May tama naman, may tama. Pare, oo. Halo mo tubig, kasi otherwise sobrang ang tapang niya eh. Oo. Alam Pero mo, may hindi tama mo- talaga. Oo, tol. Isipin mo yung amuyin mo lang lagay niya. Tatamaan ka na yung pang kalahating baso ng alcohol, rubbing alcohol, no? Tsaka kalahating baso ng tubig, Oo. sa isang baso ng solve ka na. Matindi yan, matindi. Magdamag na yun. Solve ka na yun. Lechon. Naglechon ka na ba ngayong araw na to? Yan yung una yung plano kainin, Sabi mo magpunta mo Cebu. Sa pag-uwi ko na kasi nandito pa ako sa Luzon eh. Kasi binisita ko yung kaibigan ko na si Norman Iwa Wilway ko. At tapos, fortunately, nakilala ko rin si Jim Liberal. Yun, no? At si ang idol kong si Lord De Vera. Ito rin. Yung drummer niya, yung drummer ng Radioactive Sago Project, si Jay. Ito tanong, Gardo, may Jollibee na ba sa Saudi? Ang totoo, ang dami kaya. Ha? Jollibee? May Jollibee. Pero halal ang Jollibee. Jollibee at Dunkin Donuts pa. Wait, Dapat halal talaga. naman yun eh. Beef naman Big yun. naman, no? Di ba? Wala naman yata pork items except for the hot dog. Walang pork Siomay, items. wala siomay doon. Walang chow fat doon. Choking, man. Walang choking. Kuhan lang. Dunkin Donuts at Jollibee. Jollibee. So, puro Pinoy ba kumakain sa Jollibee? Mga Pilipino, wala. Sa McDonald's at KFC lang. So ang Jollibee talaga identified as Pinoy. Oo. Pinoy. Pero sa Singapore, marami walang kumakain. Jollibee. Sa Australia. Ganun? Wala, oo. Kahit doon sa mga Filipino communities. Walang Jollibee dito. What the para ka na sa Pilipinas. Sa Sabah nga, may Jollibee. Hindi nga. Wasak. Halal yung Jollibee na first time. Grabe na siya ng icon, ang Jollibee. Atin na yung Sabah. Ibig sabihin, kung may Jollibee doon. Inari na natin na. Pero kita mo naman si Gardo. Ang ganda, napakaganda ng telepono. Yan ang tinatawag na katas ng Saudi. Dapat lagyan mo ng mudguard yan. Katas ng Saudi. So, saan ka nakatira sa Saudi, Gardo? Specifically, in the place of Jeddah. Sa Jeddah. Ang capital, ha? Hindi kapital. Riyadh. Riyadh Actually, ang capital. Riyadh ang kapital. So parang major city na yun. Paano kayo gumigimik ng mga kaibigan mo ron? Kunyari, day off din yun, ano ginagawa ninyo? Ang totoo, may Filipino well-known na market doon, yung mga meeting place sa mga Filipino. Yung Balad yung name ng place. Anong ginagawa? Ano mga binibenta sa balad? May mga cellphone, may mga mall din doon, may mga Nike, may mga Caterpillar, kung ano-ano, sapatos. Pumatol. Hindi, galing yan sa... Hills. Social yan, puma na yan, kasi Mall of Arabia yan. Mall of yung malaking mall talaga sa Saudi Arabia, sa Jeddah. Ibig sabihin, urig yan. Urig yan, siyempre. Salamat. Akin dapat yan eh.
Alam ni Gardo yung panlasa ko eh. Kumbaga, ako ang nagtanim, ako ang umani, Si Iwa. iba ang bumayo. So, yung mga nakikinig po sa amin, pwede naman pong hindi pagkain ng inyong dalhin. Uy, kasi didinig tayo sa buong mundo kasi, di ba? Ito live streaming, no? Sa interaction.com. Batiin mo in Arabic yung mga taga-Saudi. Kullu ana Sadiq ada naparat Saudi كيف الحال دحين أنا رو أجازة هنا Philippines شكرا زيادة الحمد لله مسبوط دحين مسبوط. Ngayon, i-translate mo yan. Oo. Ano sa Tagalog yung sinabi mo? Yung sinabi ko, yung mga kaibigan ko dyan sa friends ko na Saudi nationality, yung kasi nag-vacation ako ngayon eh. So, nagpasalamat ako sa inyo. Sabi ko sa yung pasalamat, syukran yun. Syukran. In Tapos, Arabic. Parang narinig pa ang boyfriend Thank you. mo, gano'n. Boyfriend mo ba yung pinasalamat? Mga kapatid, sa mga mabubukas lang po ng radyo, kasama po natin si Alias Gardo. Sariwang-sariwa po, kabababa lang po ng eroplano mula Saudi Arabia. At siya po'y galak na makasama tayo mga Pinoy. At mga binabasa niya mga manunulat. Ibang klase yan. Alright. At kinihingan natin siya ng mga kwento tungkol sa buhay Saudi. Ngayon. Iba yung naunang generation. Oo, isipin mo yan, talagang alien sa kanila siguro malamangan. Kamusta ang mga Saudi nationals? Paano sila makitungo sa mga Pinoy? Ng mga amo mo, ano trato sa inyo? Kayo ba, nilalatigo pa kayo ron? Hindi, yung totoo talaga, no? Yung agreement nyo na mula sa agreement nyo na ito ang sahod, ito ang arawan mo, ang totoo may hindi na nasusunod. Ay, ganun. Kasi most of them sila na mismo yung sinasabi ko, sila talaga yung mga medyo sila sinungaling talaga. Naku. Pwede mo ba isumbong sa dole yan? Walang say yung dole na yan, yung mga Philippine Embassy na yan. Ay, ganun? Kasi iba ang system ng Saudi Arabia. Wala. Matindi yan, Tanong mo sa kanya, para yung paano ka nagpinayagan na makauwi. Paano ka pinayagan ng West Gardo? Bakit? Gano'ng katagal ba yung mo dapat kontrata mo? Ang totoo niyan, 2 years talaga yung kontrata. May mga siyempre, may mga pagsubok na naranasan din na sa hindi talaga yung gusto mo nang mag-vacation tapos ang tagal-tagal mo na maghintay sa kanila na kung kailan ka payagan. Tapos basta iwan ko na lang, iba sila yung isipan nila. Parang wala talaga, parang hindi sila open-minded. Ganun lang. Parang nalungkot naman ako sa kwento mo. Siguro may sounds na bagay dyan. Oo. So, yung napakasakit. Okay. Ayan, napakasakit, Kuya Eddie. Chillax Radio. Swabe pa rin ang mga sounds natin sa Chillax Radio. Okay mga tol, hanggang alas 11 lang po kami. Pakigising po yung mga kapitbahay ninyo. Kung kayo nakikinig ng mga kung ano kalandian sa FM, itigil na po yan dahil dito lang po kayo. May mapupulot pa kayong mga aral. At kasama po natin sa mga kabubukas lang po ng radyo, ng ating kaibigan na sariwang-sariwa pa mula Saudi Arabia, mga kapatid, si Alias Gardo. At pag sinabi ko sariwa, literal na sariwa. Kasi na lang dumating. ang mga Pinoy sa Saudi daw ay kay Gardo, malinis talaga at naliligo. Kwento mo. Hindi, pinag-uusapan kanina, nahiya si Eto, maraming nagtataka. Ang Saudi ba, kasi nakikita natin mga desierto, is it
as hot as we imagine it to be? Mainit ba talaga sa Saudi? May part talaga ng Saudi Arabia na mainit. Pero nagdidepende din sa climate change. Kasi may mga malalamig. Gaya ng sa Jeddah, yung weather doon parang Pilipinas lang. Pero may sunstorm din kami na takbo ka talaga kasi iba yung sunstorm eh. Kasi wala. Kwento mo, pag naabot ka sa gitna ng sandstorm, ano mangyari sa'yo? Hindi. Wala kang pantakip sa mukha. Wala. May mga sasakyan naman. Yun ang kuwan mo para yung shield mo. Pag may mga sunstorm na ganyan, kailangan magtago ka sa Pero sasakyan. Nakakasugat yung sandstorm? Malakas ba yung... Oo, hindi naman siya masakit siya pero hindi nakakasugat naman. Pero ibig sabihin, ipino yung mga buhangin, di ba? So ibig sabihin talagang Umiikot. mga butas-butas sa katawan mo, pwede niyang pasukin, ano? Pwede siya. Kasi sa kwan din natin, sa skin yung natural natin parang may butas-butas sa balahibo. Gaano kainit ang naranasan mo sa 4 na taon mo sa Saudi? Ano yung pinakamainit na temperatura na dinanas mo? Kasi sa Jeddah kasi ako parang yung basta normal may mainit, may makwan pero hindi ko siya kuwan talaga Sobrang init. sa init hindi ko siya kung ano talaga yung anong tawag doon temperature. Ikaw ba, hindi mo nasubukan magsuot ng mga damit ng mga Saudi? Yung ang tawag doon, robe? Parang robe? Tube yun, tube. Tube. Sa Arabic, tube. Hindi pwede makuan yun. Mahirap yun. Bakit? Kasi parang palda din yun eh. Wala sa ilalim yun, di ba? Hindi nagbibrief talaga yung mga Hindi sila nagbe-brief? Oo. Ano nasa ilalim nun? Yung parang Bakit mo alam? alam ko kasi may mga pagkakataon na sinasama nila ako sa mga outing nila. Mahilig kasi sila sa picnic. Pero hindi talaga sila nagbe-brief. Yung kwan lang parang maluwang na boxer short. Maluwag na boxer Oo, shorts. maluwang. Ano gano'n? Puruntong. Puruntong, gano'n. Paano? Nakadanas ka ba na kunyari, bagong ligo ka? May kaibigan mo, may napansin ka ba na medyo umaangat na bahagi ng katawan niya sa ilalim ng tube? Hindi naman sa awa ng Diyos, wala naman akong nakita. Pero yung mga mata nila, laging nakatutok sa'yo. Nako. Sino nila yung mga Arabo? Mga Arabo. Parang kwan sila eh. Iba ang tingin nila sa'yo. Iba. Pero yung nakataas naman yung anong tawag doon, eskwela na term natin, ilagay na lang natin na eskwela, hindi naman. Eskwela. Wala, 45 degrees. Ay, mga kapatid, nagkikwentuhan ho kami. Saudi stories mo mula po kay Alias Carlo. Ako pa rin po si Lord De Vera, kasama po natin si DJ J at si Direk Jim at si Ginoong Iwa Wilwayko, ang kilabot po ng Sydney, Australia, mga tol. Uy, kamusta pa buhay sa Australia, Iwa? Andito ako. Pero nung nandun ka, Okay naman. Hindi ako nakatapos ng tae ever since. Ngayon. That's good. Except once, nung nandun ako sa Pinoy community. Gardo. Signature, bro. Ano bang hindi mo nakakalimutang putahe o pagkain na natikman mo sa Saudi? Yan. Nakakain ko ba ng camel, karne ng camel? Oo, totoo. Yung gusto nila yung tupak. Lam. Tapos yung ay, masarap camel. yun. Maton, di ba? Pero, ang magluto, walang mga masyadong mga sibuyas Bombay, Ayun kung lang. ano-ano. Parang asin lang. Kailangan Pilipino tayo Dapat kung ang nagluto Pilipino, siguro mas masarap. Oo. Tasty Paano siya. nila niluluto? Yung pinakuluan lang nila, yung tupa, pinakuluan lang nila tapos may kwan sila approximately kailangan 2 hours and 30 minutes. No? Tapos Wait, is that a religious cleansing, So,
Hindi naman siya, pero iba din yung sabi mo, yung kang Ibrahim yun, Abraham yun eh. Yung sa Old Testament naman yun sa'yo. Hindi, yung konsepto ng pinapadugo mo, yun na. Halal. Halal. Oh. Ay, hindi ko na sige ito natin na Abraham ang pangalaman. Isa ang dugo ni Abraham. Yan, oh. Si Abraham po ay si Ibrahim din. Sa Islamic yan na yung pangalan. Wait, may Jesus din kayo, di ba? Isa. Teka muna, ikaw ba nakatingin ka naman ng sisig? Sisig doon. Ulit dito. Oo, ang sarap kaya. Saan naman? Saan mo din ito? Anong sisigan mo din ito? Hindi ko masyado. Sa SM yung Jerry's Grill, alam mo? Masarap. Pwede na, di ba? Then tapos may Cebuana din doon na yung waitress. Si Ginilin. Batiin mo to, si Jenny Lynn. Lalo ba talaga? Binigay sa kanya yung number. Ay, naku, ayan. Pwede mo siya, makinig ka sa kasi babatiin kita. Yan. Batiin mo si Jenilyn. Hi Ginilin, thank you sa servicing ng kwan mo. Okay talaga, pang satisfy kami sa kasi binigyan mo ko ng cellphone number mo. Yeah. Yun yung kwan yun. The one reason na nasiyahan ako doon sa yung Pero binigay niya ng tip eh. Ayan naman po. Real. Teka muna. Di ba kwento nga sa atin ni Gardo na kaya lang siya pinayagan dahil kwento mo ngayon dahil ano sinabi sa amo mo? Hindi, ang totoo talaga yung napayagan ako sa katagal-tagal na siguro iwan ko na lang ang reason ko para makabakasyon ako ngayon. Magpapakasal ako na kasi may kwan ako may promise na ako sa future wife ko. Yun. Tapos yung sa parents din niya. Pero totoo ba yan na may future wife ka? Hindi. Hindi totoo yun para makalabas lang ako, para makabakasyon lang ako At bumili ka na? ng wedding ring para ipakita sa kanya yung employer ng sa Saudi. I mean ang employer na Saudi nationality. Para makakuan lang ako, para mapayagan lang ako. Mabili talaga ako ng wedding ring. So ngayon may dala kang wedding ring at nakilala mo si Jenny Lynn. Walang problema doon. So, kung magkaintindihan, walang problema naman. Hot ba si Jenilyn? Hot si Jenilyn, Gardo? Medyo may masculine ang dating. Okay lang yung masculine. Yung ba? Bulok, tuos. I mean, hindi masculine. Bulok, tuos. May malaman. Hindi masculine. Iba. Gusto ko yung mga masabaw-sabaw eh. Yung mga medyo, yung mga sexy. Hindi masabaw-sabaw. Sexy. Di ba? Masabaw? What the fuck? Hindi kasi nga naman, pag galing ka sa ganung lugar na nakatakip lahat, pagdating mo dito, kababayan mo pa, iba, di ba? Iba dating sa'yo, iba. Kaya ka pa na ganun kanina sa SM, yung lahat ng dumadaan. Pinapabaya ako lang Kasi bago sa kanya yun ulit dahil 4 na taon. Maraming loaded si Gardo ngayon. Dalhin mo sa Quezon Avenue itong mamang. Di ba? Saan mo? Direct Jim, ikaw magaling sa ganyan eh. Saan mo pwedeng dalhin si Gardo? Sa simbahan lang ang punta ko lagi ngayon eh. Sorry. Kasi parang sticky na eh. Sticky. Mayonnaise lang dating eh. Mayonnaise na daw ang dating. Sago-sago na, no? Sago-sago na yan. Grabe. Iba rin talaga ang no? Karanasan pag sabi lang natin parang normal na sa atin mga nandito W, alis, dadating, di ba? Pero yung 4 na taon, dinadanas mo yun. Ikaw yun. Hindi yung, ako lang yung 2 linggo halimbawa sa Afghanistan, di ba? Sa Pakistan, gano'n. Na ano ka na parang pagbalik mo sa Pilipinas, ibang-iba yung tingin mo. Na-imagine mo 4 na taon, di ba?
pag bumibiyahe ka, Lord, alam mo to, sa mga airport, Pilipino talaga makikita mo, no? Nakakumpul talaga, kabayan, di ba? At minsan pag mahaba yung layover mo, makakakwentuhan mo sila, tapos sari-saring mga adventure o success o iyak yung maririnig mo, di ba? Oo, may ganyan. Totoo pa rin ba ngayon yung yung pag lumapag ang eroplano sa NAIA, nagpapalakpakan ng tao? Wala pa naman ako nakita. Oo. Dati kasi naalala ba yun doon, lalo pag December, paglapag ng eroplano sa NAIA, palakpakan yung mga Pilipino. Hoy, kamusta nga pala ang Pasko sa Saudi? May iba, okay, thank you. May iba, okay, masaya. May iba din na nagjo-duty pa rin. Ay, grabe naman yun. Pero iba yung bansa nila Wala silang Pasko ron. Wala Ano yung sila. parang pinaka-Pasko nila? Anong? Yung tinatawag na pagkatapos ng Ramadan, Idil Fitr yun. May mga kainan doon na mga lamb. Ikaw pa nag-observe ka ng Ramadan, hindi ka kumakain ng buong araw? Hindi kaya kasi may trabaho sa construction kami, mainit doon Kailangan talaga yung sikmura may laman. Hindi, pero ang ginagawa naman nila, madaling araw, bago sumigat yung araw, doon sila Todo. kumakain. Todo yung kain. Tsaka buong pamilya yun, makain. Pero isipin mo, no, kahit tubig, hindi ka pwede pag Ramadan. Kaya makikita mo kahit yung mga devout na Arabs o mga nagpa-practice talaga. Talagang makikita mo hilong-hilo sa araw, di ba? Tsaka mainit ang ulo, no? Mainit ang ulo. Oo. Hindi, actually, pati may ibang mga Christian groups din. Kunyari January, may ganyan silang rituales na talagang nagpa-fast sila at least isang linggo talaga. Pero alam mo, ano yun health-wise? Oo, totoo. Cleansing yun Cleansing yun. Detox yun, di ba? Gawin mo yan, Jay. Ginawa ko na yan. Papahingayin mo naman yung sikmura mo. Sa mga taba, ano? At kala ko, bibigay ako, hindi pala. Hindi. Sa matulog ka lang. Oh. Tulog ka lang. Oo. Nagki-cleansing ka na rin, ng ganun. Huwag siya samahan ng drugs, di ba, Iwa? Ikaw yung expert dyan, Jay. Yung mga taga-Project 3. Ayan, mga taga... Ayun, lagi nag-cleansing Mga may taga Mendes. Cleanse lang. Ang linis lang mga kokolon yung mga yan. Hindi na dinadapuan ng pagkain kasi wala. Yung mga bituka, dikit na. Oo. Mga nalulungkot yung mga ngipin nila dahil matagal na walang nginunguya. Nginunguya sarili lang mga ngipin. Luluwag yan. Luluwag yan, mga tol. Teka muna, malapit na tayo magtapos. Gardo, ano ang iyong payo sa mga sa mga nais tahaking landas sa tinahak mo? Ito ba yung ginawa mo ba yung marirekomenda mo sa mga kababayan mo? Sige. Mas okay yung tinanong mo sa akin ngayon. Ang totoo, okay lahat. Pero ito talaga, masasabi ko, ang Saudi talaga, wag na lang. Kung May choice. kung may pipilian ka man, wag talaga doon sa Saudi Arabia. Kasi yung mga DH doon, mga domestic helper doon na mga Pilipina, iba ang naranasan nila sa mga employer nila na mga may higpit. Hindi pinapakain ng maayos sa isang araw. Tapos yung sahod, delay. Tapos yung sahod pa, 700 reals. So, yung 7,000 pesos na yan. Kung mag-abroad man kayo sa Saudi, dito lang kayo magtrabaho sa Pilipinas. Yung mga Pilipina natin na kababayan na gustong mag-apply ng domestic helper. Dito lang, no? 7,000 ang sweldo sa Saudi ng DH. 700. So, Hindi nasunod yun. Times 11. mga ganun, more or less. Kasi ang baba pa rin. Sa bagay, ang katulong dito is mas mababa. 3-4. Pero nandito ka. Dito ka. Katulad nung Malulungkot. Di ba? Malungkot ka man. may SM pa, di ba? Pwede ka manood, may telenovela. Nalungkot naman ako sa kwento mo, Gardo. So, ibig mo sabihin, yan yung tinitiis ng mga kababayan natin araw-araw. Ang hirap ng trabaho nila. Ang karamihan nga sa kanila, tumatakas. Kasi iba na. Basta mahigpit yung mga Saudi na Arabo. Pero paano ka tataka sa isang lugar na
paglabas Yung passport mo, kukunin, di ba? Oo. Yan ngayong naging issue, Jim. Oo. Yung mga tumatakas sa employers, tatakbo sa embassy. Pagdating sa embassy, Wala. di ba may kwento pa, inaabuso pa. Oo, tuloy-tuloy pa yung investigasyon dyan. May sexual favors pa, grabe talaga. Alam mo, sa totoo lang, kung ang isang gobyerno ay kaya namang, bigyan ng opportunity para magtrabaho ang mga tao, hindi na walang gustong lumabas ng no? Hindi, pero ang totoo pa rin, gobyerno na nga ang pinakamalaki nating employer ngayon. At konting, dito lang sa panahon ni Pinoy na hinto dahil nga puro investigasyon. Lahat ng mga construction project dito, ganang gobyerno yun. Hindi talaga kaya i-sustain dahil sobrang dami talaga natin. Hello. Yung mga kinurakot nila. I mean, yung isang backup ng pera. I mean, kung wala mga ganon, don't tell me hindi ka i-sustain yung shit. I mean, Probably. ito, diba? Hindi, pero Slip na natin ang pole, so doon na napunta, mismo. I mean, mas ang punto ko, wala masyadong nag-i-invest sa Pilipinas, di ba? Kailangan pa rin maraming mga kumpanya na nandito, di ba? Hindi kaya ng gobyerno Investors. Kailangan tayo ng mga investors. So sinasabi mo, Gardo, kung may pagkakataon ka lang na makapagtrabaho dito at maayos ang sweldo, walang gustong lumabas ng bansa. Oo, tama ka, Lord. Totoo yan talaga. Kasi iba ang feeling pag nasa bansa ka. Then tapos napakahigpit pa ng yung rules nila. Tapos palagi na lang religion ang topic nila araw-araw. Parang unavoidable sa kanila na kailangan yung magsala, yung prayer yung magdadasal. Kailangan. Pati ikaw, pinagdarasal ka nila? May pagkakataon na kailangan talaga kasi gusto nila yung kasamahan nila. Kailangan kayo lahat kailangan talaga. Pero ewan ko, dapat sa kanila kasi wag na lang mga religion. Kailangan siguro ng ano ang buhay, anong silbi mo dito sa mundo. Kailangan ng trabaho, sahod, at saka pamilya, yung maayos na, hindi na lang yung religion na yan. Huli, Gardo, ikaw ba, may wedding ring ka na no? Kulang na lang daliri na pagsusuksukan ng sing-sing. Pwede mo bang isala ang cellphone number mo? Baka may mga malulungkot dyan. Correct. Tama, tol. Bigyan mo number mo. Di ba? Ilan ba telepono mo, Gardo? Baka may ninja phone ka dyan. Hindi, bago. Kasi lalapag lang niya. Ayan, SIM card pa talaga. Yan. I-text mo po si Gardo, ay mga malulungkot dyan. Loaded si Gardo. Loaded to! Ang totoo, kakarating ko lang talaga. Pero hindi man na ngayon yung totoo talaga, kakarating ko lang ng bansang Saudi Arabia. May sabi mo muna ano yung hinahanap mo. Kayong mga Pilipino. Katangian. Yung Yung sinabi mo sa kanina. Huwag naman yung parang karne. Okay. Ano mo? Yung mga Pilipina out there dyan, makinig kayo ha. Ang totoo talaga, single ako. Yun. In fact, old bachelor, siguro. Pero ang isipin mo lang na siyempre, naghanap din ng partner. Yung mga medyo ganun din. So, ito na. Yeah. May cellphone number ako. Yan. Globe to. Yan. Ina-advertise ko pa yung Globe ha. Dapat. So, wag mo advertise Globe kasi smart ang may-ari sa atin. Sige. Pasensya. Pero yung number na, diretso na. Diretso na. Okay. Dandan. Okay. 09 06 59 155 71. Yan. Ulitin natin. Ang mobile number ko 09 06 59 155
71. 71. Yan. At doon nila malalaman kung ano yung tunay na pangalan mo. Yan. Doon, Gardo, teka muna, baka may, ano ba yung mga hinahanap mong mga katangian sa babae? Okay. Nabanggit niya kanina, gusto niya yung medyo malaman. Karuso pa. Pero huwag naman sabi ko, huwag naman yung parang karne. So, sige. anong ugali? Ugali, Sige. Ang Gusto mo ba Bisaya din? Bisayain mo. Bisayain mo kaya? sige. Ibisaya na lang na ako ni. Sige. Una sa Bisaya ha. Akong ginapangita yun sa babae. Matod pas kong mama, kay siyempre akong mama idol pud nako. Ingon pud siya nga kailangan puti ang kulay ng balat, mataas ang buhok, chubby, yung ay nasa 5'3". Seryoso kami. Seryoso si Gardo. Ulitin natin, galing sa 5'3 yung height. Yung Bisaya. yung ang height ang gusto kong babae, ang gusto na ko na babae 5'3 nga height or 5'4. Kay ako 5'7 man ko, 5'7 or nandyan sa height na yan. So gusto ko yung chubby na babae, yung may kwan talaga, yung structure ng katawan, yung figure okay talaga, yung okay talaga. May pisngi. Yun, walang problema dyan. Sa mga medyo yung sa mukha na kwan, walang problema sa mukha. Basta hindi lang medyo badoy yung dating yung pagdadamit, walang problema yun. Kasi sa pagdadamit yan Diyan mo makikita na ang kagandahan kung sa pananamit, yung kulay, kwan din, yung kailangan match din yung kulay ng balat mo, walang problema Ito lang, dyan. Gardo, may tanong ako. Tinitignan mo ba ang mga kuko? Yan. Kuko, paa, yan. Sa mga kuko, dapat hygiene talaga. Yeah. Gusto ko. Malinis. Oo. Hygiene. Kailangan malinis. So, needed yan sa isang katulad na sa lalaki, tunay na lalaki. Yan. Needed yan. Oy, Gardo, ito naman ha. Ikaw, nagdedemand ka ng mga gayang katangian. Ano naman ang maaari mong i-offer? Ayan, oo. Ano ang makukuha nila kapag, sabihin natin, ha? Sige. Pag tinext ka nila o gusto naman ipagkaibigan sa'yo, ano naman ang may aalay mo sa kanila? Yan. Sige. Ako talaga, siguro, kilalanin mo na lang ako sa pag mag-meet na tayo. Tapos, ako talaga, masunurin talaga ako. Pero yung basta magkaintindihan lang, walang problema yan. Yun lang yung ano. Dato ba? Dato. Ha? Dagang kwarta. Alright, maraming salamat sa bisita po natin sa gabi ito, mga kapatid. Alias Gardo from Saudi Arabia. Yan lang po oras natin dito sa Chillax Radio, mga tol. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa loob po ng 2 oras. Siyempre, pasalamatan po natin ang mga hindi talagang never fail sila. Professor Miro Abala, maraming salamat sa iyo. Henrik Oliva, Aldo Gardose, si Mong na hindi na nagpaparamdam, at sino ba? Arces Jola. Hello sa iyo, Arces Jola. Mga bago namin, si Eloisa Francia at si Che Martina. At si Lores de Guzman, isa sa mga 10 na ikinig ng programang ito. Ulit, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. Ako po si Lord Rivera, kasama po natin si DJJ. At maraming salamat din sa iyo, Ginoong Norman Iwa Wilwayko. May gusto ko bang i-promote? Wala. Okay. Yung racket mo, yung web content, ayaw mo na? Okay na. At bakit kayo magpaalam, Direk Jim? Ayan, March 18, sa lahat ng SM Cinemas, magsisimula ang Sinag Maynila Film Festival. Sinag Maynila Huwag niyo Film pong kalimutan ang aking pelikulang Ninja Party. Ninja Party, isang spiritual. Napaka-spiritual. Biblical kung sa ganun. Biblical, mga kapatid. Sodom and Gomorrah. Ay, maraming salamat po sa pagtutok. Ito po ang Chillax Radio dito po sa Radio 5 92.3 News FM. Mabuhay po tayong lahat.